di ba? Alam naman natin na matagal na siyang nananawagan for clemency sa Pangulo simula noon pa sa ilang nagdaang administrasyon na, no? Minana lang naman talaga ni President Bongbong Marcos yung panawagan ni Mary Jane. Sa kasamaang palad, umabot hanggang ngayon, higit 1 taon na siya, no? Simula nung na-repatriate siya mula sa Indonesia. Linawin ko, attorney, ulitin ko lang. So, dinaan sa social media para, sorry din sa term, para mahingi na rin yung tulong ng publiko na ma-inform si Pangulong Marcos. That's correct, oo. Kasi sa buong kasaysayan ng paglaban natin para sa katarungan kay Mary Jane, lagi natin kasama yung publiko at marami nakikiisa talaga sa ating mga kababayan. Oo. Pero may naipadala na bang private letter diretso kay Pangulong Marcos? Kasi Yes. Oo. Maraming beses na actually, no? Yung unang-una yung pagdating niya, may sulat na isinumite yung pamilya, maging si Mary Jane. Tapos naulit yun, nag-request tayo sa Department of Justice, no, nung legal na batayan kung bakit siya patuloy na ikinukulong kasi meron tayong paniniwala, kaming mga abogado niya, na walang dahilan, no, para siya ay manatili pang nakakulong. Pagkat wala namang isang treaty o yung tratado, no, sa pagitan ng Indonesia at Pilipinas na may mga probisyon na dapat ituloy yung pagkakakulong sa kanya kasi nga, batay dun sa usapan ng dalawang gobyerno, pinapaubayan na ng Indonesian government yung magiging kapalaran ni Mary Jane. Sabi niya, it's up to the Philippine government now. Oo. Attorney, ano pong hinihingi niya para ma-explain sa amin? When we say clemency ho ba, totally linis ang kanyang kaso, walang bakas? Yes, oo. Isa itong act of mercy, no? Compassion na ginagawad sa Pangulo bilang isa sa mga kanyang kapangyarihan, no? Bilang isang chief executive. Mabubura yung kanyang record, no? Kasi para kang nagpatawad talaga kapag sinabi mong may clemency or pardon. Sa isang taong lahat ng na. Kaya lang ang ginigiit ni Mary Jane dito for humanitarian reasons. Like, kumbaga, sige, ituring nyo na akong kumbaga, nanghihingi sa inyo ng clemency, bagamat maniniwala siya na wala naman talaga siyang kasalanan. Kaya lang, kung sa legal, sa ilalim ng saligang batas, ang tanging daan para siya ay makalaya ay yung clemency or pardon. Oo. Eto na, attorney. May mga reaction po na parang hindi naman daw po patas kung siya po'y pagbibigyan ng ating Pangulo. May mga kaso may kaugnayan sa droga, lumalaban sa hustisya. Kung bibigyan doon ng treatment na ganito si Mary Jane Veloso, mukhang hindi rin magiging maganda yung impact naman sa iba pang mga may kaso rin ng illegal na droga. Ganito, kasi iba yung sitwasyon ni Mary Jane. Siya ay hindi drug trafficker. No? Kabaligtaran, siya ay biktima. In fact, mahalagang dapat nating pinag-uusapan, no, pagdating sa isyong ito, yung kanyang pagiging biktima ng human trafficking. Ginamit siyang instrumento para makapagdala ng droga sa loob ng isang jurisdiction o sa loob ng isang bansa nang walang consent at hindi niya nalalaman. So, in other words, yung naging krimen na naging kinalabasan ayun ay dahil sa pagiging biktima niya. No? Isa siyang trafficking victim. Ginamit siyang drug mule nang walang consent at walang bago. At sa ilalim ng ating batas, mayroong mga karapatan yung mga biktima ng human trafficking. Isa dun sa mga sinusunod nating prinsipyo, batayan doon sa tinatawag nating Palermo Protocol, no? Yung treaty no, na pinirmahan ng Pilipinas, alinsunod dito, mayroong pagtingin na dapat yung mga biktima ay hindi itinuturing na kriminal sa anuman. So, ito sana yung nilalayon natin, no, na ma-implement dito sa sitwasyon ni Mary Jane. Opo. Kumusta na ho si Mary Jane, ma'am? Ano naman siya, matibay ang loob. Patuloy siyang nananalangin. Tapos na yung kanyang good conduct, papatuloy yun, no, kasi nakikisama siya, no, yung mga proyekto, binibigyan siya ng pagkakataon na pagturo ng kapwa niya mga inmates, no, ng mga skills na na-acquire niya habang siya ay nakakulong sa Indonesia. Kaya lang syempre, matindi pa rin yung kalungkutan dahil ang tagal niyang umasa na makarating na siya ng Pilipinas. Abot kami na, kumbaga, no, yung pamilya niya, hindi niya pa rin talaga mayakap ng lubusan kasi nanatili siya nakakulong. So, andun pa rin talaga yung lungkot, no, yung kumbaga parang depression, no, na eto na siya, nandito na siya sa sarili niyang bansa, pero tinuturing pa rin siyang kriminal. Hindi pa rin tumapagos yung panawagan. Kumusta ho ang kanyang kalusugan? Oo. Nakaraan nagkaroon siya ng problema, no, sa kanyang reproductive health. Mayroong growth, no, na sumailalim siya sa isang surgery sa Indonesia.
umokay naman yun, kaya lang merong mga recurring pain siyang Oh. nararamdaman. Oo, tapos meron din siyang na-develop na vertigo dito na sa CIW. Yung kanyang hinaing, no, at nag-undergo siya ng mga nakaraang buwan ng check-up, pero patuloy naman tayong nagigiit din, no, ng patuloy na konsultasyon sa mga doktor, at kung lumala yung kondisyon niya ay sa espesyalista. Ulitin ko lang, attorney, ano ang kanyang kondisyon? At sa ngayon hindi ko Medical... wala ako ng record niya, oo, no, Okay. so hindi ko mabanggit kung ano man yun, no. Pero yun nga, ang pagkakaalam ko, nag-develop siya ng vertigo, no, dito sa CIW. At yung may pain na siya nararamdaman because yung sa opera sa kanyang Yes. reproductive health sa Indonesia. That's correct. Oh. May kinalaman dun sa dati niya naging surgery. Bakit hindi ho yun sinama sa letter? Ang kanyang health issues. Siguro, alam mo, nakaligtaan na lang, nakafocus talaga siya dun sa dun sa panawagan ng pardon, no? Pero maganda ka isama na yun eh. Kung ako sa gobyerno, sa pamahalaan natin, titingnan yung sitwasyon, aaralin kung ano ba yung legalidad yan. Tingnan na yung buong kalagayan. Hindi lang ni Mary Jane sa loob. Titingnan na syempre yung kanyang kalagayang medikal, no? Kundi na rin yung kanyang pamilya sa labas. So, matagal na naghihintay sa kanya. Attorney, maraming salamat sa inyong oras. Mabuhay po kayo. Thank you, ma'am. Maraming salamat din, Number 2.